Magandang hapon mga kapuso, ako po si Kate Burbano at live tayo ngayon sa GMA News Facebook page para sa Ask Away the GMA News Q&A. Ngayong araw ay makakasama natin si Sir Fitz Villafuerte, isang registered financial planner at blogger ng readytoberich.com. Ngayong bagong taon ay uso na naman ang muling pag-iipon. Pero alam naman natin na mahirap mag-ipon, lalo na kung nasa paligid natin ang mga tukso at lalo na kapag dumuko tayo sa wallet at wala na tayong natirang pera. Kaya naman ngayon ay tuturuan tayo ni Sir Fitz at tutulungan niya tayo kung paano mag-ipon. So Sir Fitz, para sa first question, paano po simulang mag-ipon at paano makapag-commit mag-ipon ngayong bagong taon? Unang-una siguro, batiin ko muna ng good afternoon ng ating mga nanonood sa Facebook. And thank you for inviting me. Yes, welcome back. Isa sa mga popular New Year's resolution yan, yung mag-iipon na ulit, bukod sa magpapapayat. No? Siguro yun yung resolution ko, magpapayat. But taon-taon na lang, actually, may mga kaibigan ako, para lagi na lang yun yung New Year's resolution nila. So, one time, tinanong nila ako, ano ba talaga yung strategy para makapag-ipon? Well, siguro, unang-una, may change of mindset. Huwag mong isipin na New Year's resolution mo siya. Isipin mo, it's my goal for the year. So, para kasi may commitment yun sa utak mo na gagawin ko ito buong taon. Kasi pag New Year's resolution yung tawag mo, pagdating ng summer, July, parang obsolete na yun, or parang panis na yung term na New Year's resolution. No? So, sabi mo, ang goal ko for the year ay makapag-ipon ng pera. So, isa sa mga, I actually have, tatlong tip, no? Una-una, you have to save first. Okay. Ibig sabihin, mag-ipon ka muna bago ka gumastos. Okay? So, kung pagdating ng sweldo mo or ng baon mo, kumuha ka na kagad ng a certain portion of that, isave mo na siya. Tapos, yung matitira, pwede mo na siyang ubusin or gastusin. So, magkano yung kailangan mong itabi? Depende na sa iyo kung ano yung komportable. Usually, ang sinasabi na 10%. So, sabihin na natin, ang sweldo mo ay 20,000. Ang 10% nun ay 2,000. So, pagdating na sweldo mo, itabi mo na agad yung 2,000. Tapos yung matitira na 18,000, malaya ka nang ubusin yun. Alam mo yun? Isa kasi sa mga rason kung bakit nahihirapan mag-ipon yung mga tao, kasi negative experience siya. Isipin mo na lang, kunwari, nag-aaya yung barkada mo lumabas. Tapos ikaw, iniisip mo, kailangan kong magtipid, di ba? So, parang nagiging negative na nakakalungkot naman, sasabihin ko sa mga barkada ko na, naku, nag-iipon ako, nagtitipid ako. So, di ba, pag ganun yung experience mo sa pag-save, hindi mo siya gagawin ng matagal, di ba? Or hindi ka may encourage. So, ako sinasabi ko, di pagdating ang sweldo mo, magtago ka na agad ng pera. Ngayon, kapag yung mga barkada mo nagyayaya na lumabas or nasa mall ka, may nakita kang gusto mong bilhin na sapatos or damit, pagtingin mo sa wallet mo, may pera ka, doon ka. Go ahead. Pwede kang gumastos. Bakit? Kasi pwede mo na ubusin lahat ng pera mo sa wallet or sa ATM kasi kahit maubos yun, nakapagtago ka na sa umpisa. So, ang gagawin mo, mag-open ka siguro ng bank account na separate. Okay. Pagdating ng sweldo mo, i-transfer mo na kagad dun sa bank account na isa, yung pera mo. Tapos ngayon, guilt-free ka na ubusin. So, isa sa mga strategies yan para makapag-ipon. I-try nila yun and para sa akin, naging effective yun. Naging effective na technique, no? Tatabi mo muna, tapos tsaka ka. Oo, unahin mo muna bago ka magbayad ng bill, bago ka magbayad ng credit card, or basta pagkakuha mo ng pera, itabi mo na kagad. Depende na nga kung ano yung komportable sa'yo, pwede ka magsimula sa 10% nung nakuha mo. Hindi lang to applicable sa mga nagtatrabaho. Maski yung mga freelancers o yung mga professionals, every time na kumikita sila, every time na may kliyente sila, may project sila, tapos kumita sila, itago kagad nila yung 10% or kung ano man yung komportable sa kanila
na amount, no? Ako ngayon, siguro, kasi medyo matipid din talaga ako, 30% ng income ko, tinatabi ko siya. Yun. So, depende nga, may mga kakilala ako nagsimula ng 5% lang, tapos after 2-3 months, ginawa nilang 6%, 7%, tapos ngayon 10% na. Oo. So, yung sa pagtatabi po ng pera, tatanong ko po sa inyo, ano yung mas maganda? Sa bangko or yung traditional na sa bahay na sa alkansya o kaya sa drawer? Well, siyempre, mas maganda kung nasa bangko. Kasi una-una, pag nasa, kailangan may pera ka sa bahay. Okay. Kasi siyempre yung mga bangko nag-offline yan, di ba? So, holiday. May holiday, no? So, maganda may pera ka sa bahay, pero kailangan yung pera mo sa bahay, hindi din ganun kalaki. Yung savings mo, maganda siya nasa bangko kasi una-una, kikita siya ng interest. Kahit na maliit lang, kikita pa rin yun. Pangalawa, mas secure yung pera mo sa bangko. Kasi, syempre, knock on wood, hold upin yung bangko, hindi naman doon matatangay yung pera mo kasi may insurance yung bangko. Kung nasa bahay ka, yung kapatid mo, kailangan ng pera, naghalughog sa kwarto mo, nakita yung pera mo, kinuha, hindi mo na may babalik yun, di ba? Or masabi natin, may makapasok sa bahay nyo na magnanakaw, di ba? Sayang. Yun. So, mas okay po sa bangko? Mas okay talaga sa bangko. So, sa mga kapuso po natin na nanonood, kung meron kayong mga questions, iiwan nyo lamang yan sa comment section namin. Tapos, mamaya pipiliin namin and tatanungin natin kay Sir Fitz. Pero ako, meron akong alkansya sa bahay. Isa sa mga magandang strategy din para makapag-ipon, yung ginagawa mong game or laro, yung pag-iipon, no? So, ako, isa sa mga, ginagawa ko siya nung college ako, every time na makakakuha ko ng 5 pisong coin, hindi ko siya pwedeng gastusin. Okay. So, pagdating ko sa bahay, meron akong alkansya ng 5 pisong coin, no? So, shoot. Meron akong makakakilala yung mga nagtatrabaho na. So, sa kanila, pag nakakuha sila ng 20 pesos na papel, hindi nila pwedeng gastusin. Yun lang. And magugulat ka na naiipon siya. Tapos, siyempre, parang naglalaro ka. So, mas na-challenge ka. No? And, I'm sure yung iba sa inyo, sa kanila, nakita na nila yung 52-week challenge. Meron pang ipon challenge. Yun. Sa akin, itry nila, baka mag-enjoy sila. Kasi, itong mga games na to, challenge nila tayo. No? So, kaya nga, mahilig tayong maglaro ng sports. Alam mo yun. And if ang end result ito ay makapag-ipon tayo makapag-save tayo ng pera, di maganda yung result natin. So, i-try nila. Para sa inyo, effective yung mga ganong challenges? Oo. Wag lang silang masyadong mafu-frustrate kapag hindi nila nagagawa yung challenge. Minsan, kailangan mo lang hanapin kasi I believe na iba yung 52-week challenge at saka yung ipon challenge. Yeah. So, kung mahirap sa kanila yung 52-week challenge, titry nila yung ipon challenge. Kung mahirap pareho, subukan niyo yung ginagawa ko na pag nakatanggap kayo ng 5 piso o kaya 20 pesos, bawal niyo nagastusin. Alam mo yun? Yeah. Minsan yung mga maliliit na bagay, pag pinag-ipon-ipon mo yan, malaki. Di ba? Malaki. Kasi kanina tinatanong ko po si Sir Fitz kung paano, kasi yung 50 na increments na pataas sa 52-week challenge. So, ang tip niya sa akin ay, okay lang naman na wag pataas ng pataas. So, kung ano yung kaya mong ibigay sa week na yon, di ba? Oo, hanapin niya doon sa listahan. Or kung talaga mahirap yung 50 pesos na increment, di gawin mo na lang na 10 pesos lang yung increment. Ang importante is hindi siya negative experience. So, hindi ka na iines, hindi ka na aawa sa sarili mo. Kasi pag ganun yung nararamdaman mo sa pag-iipon, hindi mo talaga siya gagawin, di ba? Kahit anong bagay na nag-i-enjoy ka gawin, pinagpapatuloy mo yan, di ba? You continue doing something na nag-i-enjoy ka. So, dapat yung pag-iipon, nagiging enjoyable experience din siya. Huwag niyong gutumin yung sarili niyo. Oo. Basta kung anong kayang iipon, i-shoot niyo lang. Actually, related din sa sinabi ko kanina na tip na mag-save ka muna. Kasi ito, alam to sigurado ng mga nagtatrabaho. Pag tumataas ang sweldo mo, automatic nag-a-adjust yung lifestyle mo, di ba? So, pareho din siya. Pag binababa mo yung budget mo, in some way or another, nag-a-adjust din yung lifestyle mo. So, pag nag-iipon ka sa umpisa, pagdating ng sweldo, tanggal ka kagad, yung natitira na budget na sabi ko nga, pwede mo na ubusin lahat, di ba?
in some way, nag-a-adjust din yung lifestyle mo na medyo mas nagiging matipid ka. And that's why effective talaga yun na nagsiset aside ka muna ng savings pagdating ng sweldo mo bago ka gumastos. Oo. So sir, bukod sa bangko, saka sa pag-iipon sa alkansya, ano pa ba yung other ways para makapag-ipon ng pera or mag-earn? Well, iba kasi yung pag-iipon sa pag-earn, no? Lagi kong sinasabi na mas madaling magtipid kaysa maghanap ng pagkakakitaan. Diba? Aminin nyo yun. So, kasi pag gusto mong mag-earn ng extra income, you have to do something, di ba? You have to go out there. Pero pag gusto mong mapababa yung gastusin mo, all you have to do is ask yourself, paano ba ako makatipid? So you always start, magsimula ka sa sarili mo. And minsan talagang nasagad mo na, ito na talaga yung kaya kong ipunin every month. But if you want to save more, you have to find extra income. And as always, magsisimula ka sa sarili mo. Ano ba yung skills ko? Ano ba yung talent ko? And ilang oras ba yung free time ko na pwede kong i-dedicate sa paggawa ng, sabihin natin, part-time job or paghahanap ng extra income, no? Kasi once na pag-aralan mo yung sarili mo, may mga ideas na yan eh, kung paano kakikita. Kung mahilig ka mag-bake, di ba? So alam mo, kapag weekend, pwede kang magbenta sa mga kaibigan mo ng mga binibake mo. And kung sabi natin, magaling ka kumanta, no? May kakilala ko, hobby niya yung kumanta, maganda naman yung boses. Pag weekend, meron siyang local club na kumakanta siya. Diba? So, extra income para sa kanya. At hindi mo akalain na yun yung extra income niya kasi kapag Monday to Friday ay accountant siya. Ano yun? Yeah. So, minsan may mga bagay na may mga skills tayo, may mga talent tayo na pwede natin pagkakitaan. Pero again, bago natin isipin yun, ipon muna. Subukan muna natin magtipid kasi mas madali gawin yun kaysa maghanap ng extra income. Kuha po tayo ng questions mula sa ating mga kapuso. So ito po. Saan magandang ilagay ang savings na mas malaki ang kita kaysa savings account sa bangko? I think interest ata yun. Well, kasi habang tumataas ang kita ng pera mo, mas tumataas din yung risk. Okay? So, wala kang pwedeng paglagyan ng pera na malaki yung kikitain pero maliit yung risk. Kasi kung meron gano'n, lahat ng tao doon ilagay. Ngayon, ang kailangan nilang isipin ay gaano ba dalas mo kailangan itong pera na to. So kung sinisave mo siya, aside from yung ordinary na savings account, pwede lang tingnan yung may mga bangko ngayon na may produkto sila na mataas yung interest, pero 3 beses ka lang pwede mag-withdraw sa isang buwan. May mga high interest bearing products eh. Merong mga actually, yung time deposit, higher than the savings account yung pwede mong makuha ang interest doon. Pero yun talaga, hindi mo pwede ma-withdraw. So, kung meron akong pera na hindi ko naman gagamitin anytime soon, pwede ko ilagay sa time deposit. Ngayon, siyempre may mga investments na mas mataas talaga yung pwedeng kitain, like yung mga retail treasury bonds, mutual fund, investment funds, at saka stock market. Ang pinakamataas na pwedeng kumita doon yung stock market. Pero sa stock market, may risk din. Pwedeng kang bumaba o pwedeng malugi yung pera mo. So, ang recommendation ko, kung gusto mo maglagay ng pera sa stock market, kailangan handa kang hindi hawakan or hindi galawin yung pera mo ng mga 5 taon. No? So, kung yung pera mo na sinisave, alam mo na, hindi ko to kailangan within the next 5 years. Pag mga retirement plan. Oo, katulad nga, retirement plan. So, kung para sa retirement ko to, or kahit na, kunwari, meron kang sanggol, tapos nag-iipon ka para sa college education ng anak mo, pwede mo lagay sa stock market yun. Kasi pwede mo siya hindi galawin ng maraming taon. Pero pag yung pera na to ay, sa tingin ko, gagamitin ko to within the next 2 or 3 years, di pwede na yun sa mga time deposit or mga low risk na investment funds kasi itong mga to mas mataas sa ordinary savings account yung interest pero hindi din ganoon kataas yung kinikita pero
hindi rin ganun kataas yung risk. Oo. Magkano po ba yung minimum na nire-recommend nyo kapag ganyan sa mga investments? Depende. Ang sinasabi ko lagi, kung anong komportable sa kanila. Kung anong komportable sa kanila, yun yung i-invest nila. Ang maganda ngayon, karamihan ng mga investment, 1,000 na lang ang requirement para mag-open. 1,000, di ba? Ito yung lagi kong sinasabi. Inisip ng marami na kailangan mayaman ka para mag-invest. Actually, dapat mag-invest ka para kayo yumaman. Diba? Iba yung ano. And tanong lang sila sa bangko nila. Karamihan ng mga investments ngayon, 1,000, 5,000. Yun lang yung opening na minimum para makapag-open. Oo. So, Sir Fitz, mga kapuso, magkakaroon lang tayo ng 1-minute break. So, habang naka-break kami, iwan nyo lang yung mga questions nyo sa comment section. And then, mamaya, tatanungin natin kay Sir Fitz. Magandang hapon mga kapuso, nagbabalik po tayo sa ating usapang money saving tips with Sir Fitz Villaferte, isang registered planner at blogger ng readytoberich.com. Okay, kuha po tayo ng tanong mula sa ating mga kapuso. Alright. Mula kay Arn Lee, ano ang mas important, savings or business? I think nasabi niyo kanina yun, no? Una muna, kailangan marunong ka magtipid. Kasi pag nagpapatakbo ka ng negosyo, kailangan mo rin i-manage yung pera ng negosyo, di ba? So, you will find ways para hindi malaki yung gastos ng negosyo, kung paano kumita ng malaki yung negosyo. So, kung hindi mo alam kung paano i-manage yung sarili mong pera, hindi mo ma-manage yung finances ng business. So, unahin mo muna yung habit of saving. Tapos, of course, kung marunong ka na magtipid, may naipon ka na, yun na yung kapital mo pang negosyo. And of course, sa business, baka may mga emergency na mangyari. So, kailangan kukuhanan mo yung ipon mo, di ba? Oo, kasi siyempre may mga panahon na yung business mo medyo mahina yung kita. So, iba pa rin yung meron kang ipon para meron pang gastos ka during the times na yung business mo ay medyo mababa yung kita. Ayun. Question mula kay Tommy Samalka. Paano makaipon ang mga minimum wages ng nangungupahan may estudyante? Minimum wages saka yung mga nag-aaral pa po. Paano mag-iipon? Well, yung mga nag-aaral medyo madali yun kasi sabihin nyo lang sa magulang nyo na taasan yung baon. But aside from that, pagkuha nyo ng baon ninyo, tabi na kayo ng certain amount. So kahit na pa 50 pesos or 100 pesos, may ipon pa rin yun pag pinagsama-sama mo. Ngayon yung sa mga kababayan natin na talagang eksakto lang yung kinikita sa gastos, sabi ko nga kanina, kung wala ka na talagang matipid, pupunta ka na dun sa kabilang side ng equation, which is maghahanap ka ng extra income. So, tanungin mo ngayon sa sarili mo, ilang
gano'n ba karami yung free time ko? Tapos ano yung pwede kong pagkakitaan sa free time ko? So, kung minimum wage earner ka, well, sigurado naman ako na nagtatrabaho ka ng Monday to Friday lang, meron kang rest day. So, ito yung sinasabi ko na medyo kailangan mo magtiis, no? Maski rest day, siguro kailangan natin kumayod, and marami akong nakikita, talagang masisipag. Pag weekend, nagtitinda ng kung ano-ano, or rumaraket, etc. Basta isipin nila, temporary lang yun eh. Kasi yung kinikita mo dito, pwede mo siyang ipunin, tapos someday, pwede mo siyang gawing negosyo, di ba? Formal na negosyo. Ngayon, racket side-type ka lang. Pero later on, pwede mo nang gamitin yung naipon para magtayo ng sariling negosyo, di ba? So, medyo tiis lang. Pero wag sila masyadong ma-stress na eksakto yung sweldo nila sa gastos nila. Di kung ganun, hanap sila na sideline or racket. Ayun. So, ano po ba ang dapat unahin? Emergency fund, insurance, or investments? Ano yung ranking nun? Ganito yan. Ang tanong dyan ay, ano ba yung mas mataas yung chances na mangyari sa'yo or kailanganin mo? So, every day, siyempre, hindi natin alam kung may biglang emergency na mangyari. Mas snatch yung cellphone natin, di ba? So, kailangan natin ng ano. So, doon sa tatlong yon, emergency fund, insurance, at saka investment. So, yung insurance, kailan mo siya kailangan kapag namatay ka? So, siyempre, what are the chances na mamamatay ka? Very low as compared sa may aksidente or kailangan mo ng pera. So, with that, siyempre, mas importante unahin ang emergency fund kaysa sa insurance. Ngayon, yung investment, kailan mo siya kailangan? Well, gagamitin mo yung pera sa investment in the future pa, di ba? Pero yung mga unforeseen or mga biglaang gastos, anytime pwede mangyari. So again, if you compare yung emergency fund at saka yung investment, mas importante pa rin yung emergency fund kasi mas kailangan mo siya kaagad, di ba? So, I'm saying, yung tatlong yun importante. Kailangan meron kang emergency fund, insurance, saka investment. Pero siyempre, hindi naman natin kayang biglaan na sabay-sabay. So kung meron kang kailangan unahin mo muna yung emergency fund. Ang emergency fund naman, ano siya eh, may limit siya. Usually, sinasabi ko, 6 months worth ng gastos mo. That should be your emergency fund. So kung sa isang buwan, gumagastos ka ng 10,000 pesos, so pag nakapag-ipon ka na ng 60,000, okay na hindi mo na kailangan dagdagan. So yung next na maiipon mo, pwede mo na ipambili ng insurance. Tapos pag nakabili ka na ng insurance, yung next na maiipon mo, pwede mo na ngayon ilagay sa investment. So ano lang, basta isa-isa lang kung hindi talaga kaya. Huwag mo pilitin kasi again, dapat hindi ka na de-depressed or naawa sa sarili mo pag ginagawa mo to. So, kung ano yung komportable sa iyo, tapos lagi mo isipin na ito kasi importante para sa future ko rin, no? So, dapat gawin ko siya. Pero wag doon sa point na may inis ka sa sarili mo kasi hindi mo siya gagawin pag naiinis ka. Negative yung ayun. Si Bing Bong may tanong po, aling klaseng investments ang bagay para sa conservative, moderate, at aggressive risk appetites? Pag conservative ka, usually mga low-risk investments. So, marami yan. Time deposit is an example. Tapos yung mga fixed income fund, tsaka mga money market fund, which is available naman sa mga bangko. Oo. Tanungin nyo lang yung bangko, yung mga investment funds nila. Pwede doon. Sa mga moderate risk, pwede na dyan yung mga balanced funds. Mga investment fund din, pero balanced ang tawag. Tsaka mga bond funds, mga corporate bonds. So, pwede mo siyang makuha sa mga mutual fund companies. And sa bangko din meron, no? Pag high risk or medyo aggressive yung risk tolerance mo, pwede ka na sa stock market. So, pwede kang mag-open sa isang stockbroker and mag-buy and sell ng company shares sa stock market. Or pwede kang pumunta pa rin sa bangko or sa mga mutual fund companies. Tanong nila yung mga equity funds, which is mga investment funds na
nag-i-invest sa stock market. Ayan. Tanong po ni Ariel Bass, sa stock market, magkano minimum and saan tayo makasali at paano? Sa stock market, kailangan mo mag-open ng account sa isang stockbroker. So, pwede sila pumunta sa website ng Philippine Stock Exchange para makita lahat ng lisensyadong stockbroker sa Pilipinas. Marami yan, more than 100. Ngayon, depende ngayon din sa stockbroker kung magkano yung minimum nila. So, usually, ang minimum ay 5,000 para makapag-open ng account. Pag nakapag-open ka na ng account sa kanila, wala nang minimum para dagdagan. So, mag-open ka 5,000, tapos next month meron kang extra 1,000, pwede mo idagdag na yun. Basta minimum 5,000. Tapos yung 5,000 na yun, kahit na bumaba yun, okay lang. 5,000 lang, ang gusto ko lang tandaan nila, yung pag-i-invest sa stock market, hindi siya yung one time na naglagay ka ng pera. Ang investing, dapat regular. Lagi mo siyang ginagawa. And recommended nila, if you are going to the stock market, at least mga 5,000 a month. So, kung sa tingin mo, kaya mo mag-invest ng 5,000 a month, pwede mo i-consider yung stock market. Kung hindi mo kaya, sabihin na natin mga 1,000 a month na yung kaya mo, itry na lang muna nila sa mga mutual fund companies or sa bangko mismo, tanungin nila yung mga investment funds. And lalo na kung beginner sila, no? Hindi mo na kailangan lumayo. Usually sa sarili mong bangko, ang bangko kasi hindi lang naman yung savings account, loans at saka checking account. Meron silang mga investments na ino-offer. Kailangan mo lang tanungin yung parang branch manager, no? Na gusto kong mag-invest. And sila na yung mag-a-assist. Lahat ng commercial banks meron yan, no? So, walang particular bank na sila lang, no? Lahat ng bangko na popular sa Pilipinas, meron silang investment. Yun. So, kung may sobra po kayong mga pera, tanungin nyo na yung bangko nyo kung paano pa nyo mapapalago yun through investment. Oo. At saka, tandaan niyo, hindi siya mandatory. Yung iba kasi natatakot mag-invest kasi feeling nila, pag nag-invest ako ngayon, kailangan gagawin ko na buwan-buwan. Hindi. Ang maganda sa investing, pag nag-invest ka ngayon, pag mayroon kang ipon ulit, doon ka lang mag-invest. Hindi mo siya kailangan gawin buwan-buwan. Pero siyempre, recommended na ginagawa mo siya lagi. Pero walang pilitan. Alam mo yun? Kasi siyempre, minsan may mga buwan na medyo mataas yung gastos natin, okay lang, hindi mo na mag-invest ngayon, pero may mga buwan na medyo nakakaluwag ka, naka-racket ka, naka-sideline ka, may extra income ka, pwede mo idagdag ngayon. Wag ka ma-pressure na mag-invest. Ang maganda is, ginagawa mo na siya lagi. Yun. Good start yun. Ayun. Ito po, mula kay Annie Bantuas. Nandito po ako sa UAE, 3,400 AED, salary ko, all in na po yun. Paano po ako makasave? Nagpapadala sa anak sa Pinas, tapos nagbabayad ng bahay dito. Akin din po pagkain at pamasahe. Ganun pa rin, mag-decide siya kung ilang percent man nung kanyang kinikita ang pwede niyang i-save. So, sabihin na natin na, simulan natin sa 10%, so mga 300 dirhams. Yes. So, pagka kuha niya ng sweldo, tago niya na kagad 300 dirhams. Tapos, tingnan niya ngayon kung paano yung maapektuhan yung gastos niya. Okay? So, yung pinapadala niya sa Pilipinas at saka yung mga bayarin niya, siyempre hindi niya mababago yun. Pero yung sarili niyang gastos, yung mga gastos sa pagkain, sa paglabas, etc., usually mag-a-adjust yun or pwede mong gawa ng paraan. So, kung medyo kapo siya, instead na 300 dirhams, gawin lang yung 200 dirhams. Hanapin niya yung komportable siya. Tapos yung tinatago niya na yon, make sure na nasa ibang lugar siya. Hindi siya sa parehong account ng sweldo niya para hindi niya nakikita. Kasi pag hindi mo nakikita, hindi mo naiisip gastusin. Ano ko yan, tip ko rin yan na pag lumalabas ako ng bahay, sinisigurado ko na yung pera ko sa wallet ko ay eksakto lang, almost eksakto lang sa gagastusin ko sa araw. So, yung ibang pera ko, iniiwan ko sa bahay. Para pag nasa labas ako,
walang temptation na gumastos. Kasi di ba, pag nakikita mo may pera ka sa wallet, parang ang sarap gumastos. So, tanggalin mo yun. So, sa mga OFW po, halimbawa, syempre magpaplano rin naman silang umuwi na in the future sa Pilipinas. So, ano yung pwedeng game plan nila sa pag-iipon? Ang unang isipin nila dyan is, ano yung papalit sa sweldo nila pag umuwi sila. Diba? Kasi yun yung magdidictate ng strategy mo. So, may mga kilala akong OFWs ang naiisip nila, magninegosyo ako pagdating ko sa Pilipinas, pag uwi ko sa Pilipinas. Yung iba, bibili ako ng mga apartment, tapos magpaparenta na lang ako. Para yung doon ako kikita, etc. So, o yung iba, uuwi kasi meron na silang ibang trabaho na papasukan dito sa Pilipinas. So, doon ngayon yung depende kung ano yung strategy mo. So, for example, balak mong mag-negosyo pag uwi sa Pilipinas. So, yung kinikita mo ngayon sa ibang bansa, yung tinatago mo, alam mo na itong iniipon mo to, pangkapital to sa negosyo yung itatayo mo, di ba? So, yun yung saving strategy mo. So, tanungin mo ngayon sarili mo, ano bang particular na negosyo yung itatayo ko sa Pilipinas? So, may kakilala ako, gusto niya tayo ng restaurant. Hindi man talaga malaking restaurant, but parang eatery doon sa probinsya nila. Kasi nagtatrabaho siya as chef sa isang cruise line. So, sabi ko sa kanya, binigyan ko siya ng financial advice. So, computing mo na, magkano yung kailangan mong kapital para maitayo yung eatery na balak niya sa probinsya. So, sabi niya, siguro mga 800,000. So, sabi ko ngayon sa kanya, so buwan-buwan sa pagiging chef mo dyan sa cruise line, magkano yung naiipon mo? So, sabi niya, siguro mga around, komportable daw, mga around 10,000 a month, no? So, 10,000 a month. So, ilang buwan yun bago maipon yung 800,000? So, sabi niya, so mga 80 months, more or less, sabihin na natin ng mga 7 years, 8 years. So, sabi sa kanya, meron ka na ngayong plano, di ba? Magtatrabaho ka as an OFW for 7, 8 years, kailangan nag-iipon ka kasi yung iniipon mo, pantayo yan nung restaurant mo na balak, di ba? So, iba pa rin yung may negosyo. Kasi mapapansin mo yung mga OFWs, may mga kababayan tayo sa abroad, umabot na ng 20 years, di ba? Hindi na nakauwi. Kasi, nagtatrabaho lang sila nagtatrabaho, nag-iipon na nag-iipon, pero wala silang concrete na plano. Oo. Meron ako actually kakilala sa Singapore siya nagtatrabaho. Nung tinanong ko siya, anong balak mo? Ang sabi niya, siguro maganda yung meron akong apartment tas doon na lang ako kumikita. So pinakompute ko siya, taga Batangas siya, sabi niya, siguro kung bibili ako ng 4-door apartment, gagastos ako ng mga 3 million, ganyan. Tas, kasi nasa probinsya kaya medyo mura. So sabi ko, yung 3 million na yan, gano'n mo katagal kayang ipunin sa Singapore? Sabi niya, siguro mga 4 years. Kasi medyo mataas yung sweldo niya. Kasi IT siya eh. And true enough, actually, umabot siya ng 5 taon. After 5 years, nakaipon siya, umuwi siya, bumili siya ng apartment sa Batangas. Ngayon, yun na yung pinagkakakitaan niya. Yun na yung source of income niya. So siguro yung magandang tip para sa mga kababayan natin abroad, no? Gumawa kayo ng plano. Ano yung papalit sa sweldo ninyo pag umuwi kayo sa Pilipinas, tapos yun yung paghandaan nyo sa sinisave ninyo sa abroad. Yun yung pinagtatabihan nyo ng pera. Kasi karamihan ng mga kakilala ko, nag-iipon lang. Tapos may bagong model na sasakyan na lalabas. Yun yung mabibili kasi hindi ko sila mabiblame. Kasi wala silang concrete na plano doon sa pera eh. Diba? So, syempre, malakas yung temptation na bumili ng bagay or minsan talagang napaka-bongga na outing kasama yung pamilya, di ba? So, hindi natin maiiwasan yun kasi wala silang plano. Yung mga kakilala ko nakapag-ipon talaga, instead na isang marangyang celebration, pag umuwi, simple na lang na celebration, di ba? Kasi sinasabi nila sa pamilya nila na ito yung plano natin. Ito yung plano natin. So, baski yung pamilya nila na-excite, di ba? Oo nga, uuwi na si Papa, uuwi na si Mama. Basta tipid lang tayo, magkakaroon tayo ng restaurant, o magkakaroon tayo ng party. So, ganun siya. So, sa mga OFW po na balak umuwi in the future, ayun, maganda na magkaroon ng concrete plan. Oo, hindi pwedeng, idea lang. Kailangan
specific of ano yung gusto mong gawin. Punta naman tayo sa mga government-mandated benefits. Okay. And bakit ito importante na malaman natin? Well, pagdating sa mga government-mandated benefits, of course, ano natin siya privilege natin sila. So, maganda na i-take advantage natin. So, yung mga PhilHealth, Pag-ibig, SSS, unang-una, since these are backed by the government, almost zero yung risk, no? Isang specific example, yung Modified Pag-ibig 2, it's an investment na kung meron ka nung regular Pag-ibig fund, contributions, qualified ka doon sa Modified Pag-ibig 2, which is an investment, no? For a minimum of 500 pesos, i-invest mo siya for 5 years. And in recent years, kumikita siya ng 8% a year, 8 to 10% a year. Mataas yun, di ba? Pero, ang maganda dun sa investment na yun, yung Modified Pag-ibig 2, since it is backed by the government, almost zero interest, almost zero risk, no? Kasi, hindi ka malulugi dahil back up ka ng government. Oo. So, and of course, yung PhilHealth, no? Meron akong friend, yung nanay niya, kailangan ng cataract operation. Siyempre, gastos yun, di ba? But, because she's a PhilHealth member, meron kang up to 16,000 pesos na coverage as a PhilHealth member. So, knowing these benefits, kung alam mo yung mga benepisyo na meron ka, hindi lang yung mga government, no? Kasi minsan yung sarili mong barangay, sarili mong city, may mga benefits na, katulad yung parents ko, kasi sa amin, libre yung sini nila. So yung magulang ko, talagang pag Wednesday and Thursday, nanonood sila kasi libre. So importante na alam natin yung mga benepisyo natin, no? Lalo na sa mga nagtatrabaho, ito napapansin ko, yung mga nagtatrabaho, hindi nila alam yung benefits nila sa health insurance nila. Di ba? Ang alam lang nila, pag may sakit sila, magpapacheck up sila. No? Pero hindi nila alam na minsan may mga benepisyo sila na hindi nila nakukuha. Di ba? So, you have to ask yung HR ninyo, ano ba yung exactly yung benefits ng health insurance ko. And of course, meron tayong Pag-ibig, PhilHealth, SSS. Alamin din natin ano yung mga produkto, mga benefits at saka mga investments na ino-offer nila. Ang SSS, meron silang SSS Peso Fund, which is a low-risk investment na para sa akin maganda siya dahil pwede mo siyang i-arrange sa HR ninyo na pag dating ng sweldo mo, automatic kakaltasan na siya, pupunta na siya kagad sa investment. Alam mo yun? So, ano siya? At hindi mo na kailangan isipin, di ba? Hindi mo na kailangan isipin. Ayun. Kuha po tayo ng question. Yes. Patanong kung anong mensahe niya sa mga viral posts ngayon, yung 23 ako, naka-travel na, 24 years old, may kotse, ikaw. Ayun. Nagkakainggitan kasi sa social media na pe-pressure ang mga tao. Para kasi sa akin, lahat tayo, hindi naman tayo in competition with each other, no? Ang importante, kung sino ka, you are now a better person than you were yesterday, last year, 5 years ago. Actually, mas gusto ko yung viral ngayon na ito yung picture ko noong 2008, tapos ngayon ito yung picture ko. Kasi more than the change mo sa itsura mo, I also, tinatanong ko rin yung mga kaibigan ko, ano nagbago sa buhay mo? Yung mga pangarap mo ba dati, nakuha mo na ngayon, no? So, mas maganda na hindi natin mape-prevent na siyempre mas advanced yung mga kaibigan mo, mas marami silang na-achieve for now. Pero kasi sino ba nagsabing nag-uunahan tayo? Di ba? Hindi ba tayo nag-uunahan, no? Kanya-kanya tayong buhay, no? And ang importante na malaman nila ay isipin mo, ano ba yung mga problema mo nung 10 years ago or 5 years ago? Problema mo pa rin ba sila ngayon? More often than not, hindi mo na sila problema, di ba? Kasi nasolve mo na siya because mas nagiging mabuti kang tao, you become a better person. And which means na kung ano man yung mga challenges na hinaharap mo ngayon, I'm very sure yung mga worries mo ngayon, mga issues and problems mo ngayon, in 5 years time, hindi mo na sila iisipin. So, you just have to keep on
moving forward. At focus ka sa sarili mo, di ba? Focus ka sa sarili mo. Ang competition mo lang talaga ay kung sino ka kahapon. So you have to be a better person than you were yesterday. That's all it is. So, bago po tayo matapos, real talk po ay, bakit ba nahihirapang mag-ipon ng mga Pilipino? Isa sa mga na-observe ko is because yung pag-iipon, iniisip nila mahirap gawin. Tsaka, yun nga, negative experience. So, kailangan natin baguhin yung mindset natin na ang pag-iipon, pwede natin isipin na masaya siya, pwede natin siyang gawing game katulad ng mga 52-week challenge. Pangalawa, iba dapat yung mindset natin na yung pag-iipon, hindi natin pinapahirapan yung sarili natin. Kasi di ba yung iba sinasabi ipon or travel, di ba? Ako, sinasabi ko, ipon and travel. Di ba? Kasi pwede mo siyang gawin. Huwag natin ilimit yung sarili natin na kailangan natin i-sacrifice yung isang bagay na gusto natin para makapag-ipon. Because, maraming beses ko na napatunayan, kaya mong gawin ng sabay. Kaya mong gawin ng pareho. Diba? Pwede kang mag-travel at nag-iipon ka. So, yung mindset natin, huwag natin isipin na nakakaawa yung sarili natin or mahirap. Kasi may mga strategies. Unang-una nga, na strategy is yung mag-ipon tayo kagad. Pay yourself first, yung tawag nila. Pagdating ng sweldo, taguan nyo na kagad yung portion. And pwede mo actually gawing automatic. Kasi may mga bangko na pagdating ng salary mo sa account mo, automatic, kaltas na kagad, ilalagay sa ibang savings account. So pag ganun, yung pag-iipon, hindi mo na kailangang isipin. And siguro lastly, pagdating sa pag-iipon, kaya nahihirapan tayo, wala kasi tayong goal. Wala tayong specific goal. Ang iniisip lang natin ay, kailangan ko mag-ipon. Pangit na rason yun. Tanungin mo sa sarili mo, ano yung gusto mong bilhin in the future? Diba? So kunwari, ano yung gusto mong bilhin next year? Or ano yung gusto mong bakasyon next year? Sabihin natin. So, meron akong kakilala, gusto niyang pumunta sa Finland 2 years from now kasi gusto niya mapanood yung Northern Lights. So sabi ko sa kanya, budgetan mo, magkano ba yung budget? So kinumpute niya, 200,000 daw. So sabi ko, magkano kaya mo ipunin sa isang buwan? Sabi niya mga around 3,000, 4,000, pero siyempre may Christmas bonus, etc. So in short, sabi niya, sa loob ng 2 taon, kaya kong ipunin. So sabi ko ngayon sa kanya, ganito, pag naglalakad ka sa mall, may nakita kang sale, tanungin mo yung sarili mo, anong gusto mo, bagong sapatos o makita yung Northern Lights? Diba? So sabi niya, oo nga, no? Ang dami ko ng sapatos eh. Yung Northern Lights, hindi ko pa nakikita. So mas madali ngayon i-resist yung temptation na gumastos. Diba? So kasi meron kang concrete na goal kung bakit ka nag-iipon. Pag sinabi mong gusto mo lang mag-ipon, pag nakita mo yung sapatos, matitempt ka eh. So, importante talaga na meron kang goal. Based on the price. Oo. Na, siyempre yung goal mo, it's something na makakapagpasaya sa'yo. And, of course, something na importante sa pamilya mo. Kasi, siyempre, aside from travel, isipin mo, nag-iipon ka para sa education ng anak mo. Diba? So, pag may nakita kang sale, anong gusto ko? May bago akong sapatos, may bago akong bag, o na sasabitan ko ng medal yung anak ko kasi graduate ng college. Alam mo yun? So, iba. Oo. Tapos kunwari, ano bang gusto ko? May bago akong sapatos o meron akong bagong kotse kasi nag-ipon ako for a car, di ba? For example. So, pag meron kang concrete na goal para sa pera mo in the future, it's mas madali na i-resist yung temptation na maging magastos. At mas na-motivate ka pa talaga na mag-ipon ng mas marami kasi meron ka pa nag-iipunan eh, di ba? Ayun. Yun. Maraming salamat po, Sir Fitz, sa mga advice niyo sa amin. Kung meron pa kayong mga katanungan kay Sir Fitz, pwede niyo i-visit yung Facebook page niya. I-search lang nila, Ready to be Rich, no? So, meron akong Facebook page. And yung blog mismo, readytoberich.com. Paminsan-minsan nag-Facebook live din ako dun sa Facebook page ko, so they can check that out. Also, usually pag weekend, pwede kami mag-usap doon and pwede nila ako i-message sa Facebook page ko if may mga
additional sila na questions and if they need financial advice also. Ayun. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa amin. Para sa iba pang balita, ilike lamang ang aming mga social media accounts at bisitahin ang aming website gmanews.tv. Hanggang sa susunod na edisyon na Ask Away, maraming salamat po. Bye!